And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Pilipinas, North, South, East, and West Corner. A blessed noontime to all of you. And once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And this is the week starter episode of our program, The Baptist Lunch, and also to our viewers nationwide and worldwide, a blessed noontime to all of you. And prayerfully, you can tune in with us. And today, mga kapatid, ay muli na naman tayo magtutuloy sa topic natin kung paano patuloy na nagiging blessing ang isang asawang babae sa isang busy husband. It's always a great blessing. And kaya mga kapatid, di na natin ito patatagalin. Of course, with me are my co-host. Nandito po si Ma'am Marinelli at Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan and saang sulok ng mundo man kayo nanonood, magandang araw sa inyong lahat. Stay tuned lang kayo dahil exciting ang ating topic ngayon at marami tayong matututunan kung paano tayo magko-cope sa mga busy nating asawa. Amen. Yes, at sa lahat ng mga nanonood pala sa Philippine Navy Officers Wives Association, hello po sa inyong lahat, sa mga pinangungunahan ni Ma'am Pet Orbe. Wow. Hello po. Amen. Good afternoon sa inyong lahat and dyan lang po kayo, wag po kayong aalis at marami pa po tayong pag-uusapan maya-maya lang. Amen. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po sa lahat at muli pagpapala na nagsama-sama tayo ngayong Martes. Amen. Ito'y araw ng mga ina, subalit hindi natin malilimutan, ikalilimutan at hindi natin hahayaang magkaroon ng puwang ang dyablo para sa atin sa araw na ito. Kaya bigyan natin ng pagkakataon, tune in and pass the link sa lahat ng ating mga viewers, lalo na yung mga nasa ibang bansa natin mga viewers. Magandang tanghali po sa inyong lahat at marami po salamat. At dahil lalo na sa Hong Kong, nako, para itong sumusulpot na popcorn sa kanila. Kaya patuloy po na nawa ay maging pagpapalang ang programang ito sa lahat sa atin. Sa lahat ng West Bank, hello po! Magandang tanghali po. Amen. And of course, sa mga nanonood po sa atin, mga pastor's wife mula sa ating pong mga CSI family, of course, a blessed noontime to all of you. Lagi po yan sila nakatune in. And also always a great blessing na meron tayong mga asawang babae na talagang nakakatulong sa bawat isa po sa ating pong paglago. Alright? So once again, as well, sa mga nanonood dyan na young people, lalo sa mga young ladies, this will help you in advance. Kaya I would like to encourage you, watch the program. Kaya nga pinapasa ko ito sa inyo, Team Focus, dahil may matututunan kayo dito. Alright? Kaya always send pictures as well that you are watching our program to your area GC at para kayo ay maging blessing sa bawat isa. At maging encouragement na ang pinapanood ninyo ay talagang makakatulong sa spiritual na paglago. Alright, and of course, ay ang ating po bisita kayo, nakikita nyo na po, ay para sa ating mga taga-ibang simbahan, hindi na po bago sa atin ang dalawang ito. Wala pong iba kundi si Sir Gerard and Ma'am Rhea Espiritu. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Gerard, Ma'am Rhea. Magandang umaga po sa lahat po ng mga viewers ng The Baptist Lunch. Magandang umaga po at shoutout po doon sa Southeast Family na aming pong area at saka po doon sa aming pong class sa PSS, ang class Peacemakers na yung fourth year. Lahat po ng mga fourth year student, shoutout po sa inyo. Amen. Morning po. Ma'am Rhea. Yes, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, salamat po sa pag-invite po sa amin ngayon at binabati ko lahat ng Southeast family at sa mga kamag-anakan ko na nanonood ngayon. Amen. Sabi ni Ma'am Leslie, mga mista ko yan. Yan. Wow. Amen. And of course, tayo po ay magtuloy-tuloy na sa ating programa dahil para hindi po natin masayang oras at bawat minuto ay patuloy tayong mabusog sa mga impormasyon at spiritual na matututunan po natin sa ating pong topic, how to catch up with your busy husband. Simulan natin, of course, sa pagkakakilala ni Sir Gerard at saka ni Ma'am Rhea. Yan. Sige po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Opo, syempre. Sisimulan natin yan kung paano nagkaroon ng pundasyon itong magkasawang ito. Yeah. Sige, sir, paano ba paano kayo nag-meet kayong dalawa? Siyempre, para rin to sa mga ating mga manonood na parang manariwa rin sa kanilang
pagsasama? Opo. Bali, kami pong mag-asawa ay nagkakilala year 2002 or 2001. Opo. Hindi po naging matagal yung pagkakilala namin before kami nakapag-asawa. Opo. So kami po ay nagkakilala dahil kagaya nga po nung naging testimony ko, ako po ay isang athlete nung time na yon. And Saan pong aspect? sa cycling po. Cycling. Opo. At nung time po na yon, nagkaroon po ng race doon sa lugar po nila sa Malabon. Malabon. Kasi yung pagiging athlete ko po noon, yun po yung naging trabaho ko na rin po noong time na yon. Nagko-compete po ako sa mga karera. And then, nagkataon po na doon sa pakarera na yon, isa po ako doon sa nanalo. Opo. Tapos, That time po, wala pa kayo sa military. nandun na po. nasa military Opo, nasa na. military Okay na rin po. po. Kagaya nga po nung naging testimony ko noon, napasok po ako sa military dahil doon sa skill ko po na yon. Opo. Okay. Kaya, special enlistment. Tapos, nagkataon po, nagkaroon ng awarding at yung best friend niya Aha. na anak nung nagpakarera, Aha. siya yung nag-introduce sa amin na Para magkakilala Opo, kayo. ganun. Opo. So, ganun po dali po yung yung pagkakilala po namin na yon. At yun. So, Opo, moving forward, paano po kayo naging mag-asawa? Ah, Madalian na rin lang po yon na after na magkakilala naging kayo. magkarelasyon po kami ng more than a year. Opo. Tapos before po kami nag-asawa. Opo. Opo, 2003 nung kami po ay naikasal, at doon po kami unang nag-build ng family doon sa bahay po namin nung nakatira pa po kami noon sa Malabon. Opo. Opo. Tapos dito sa Taguig, nakarating po kami rito sa Taguig year 2011. 2011 nung malalaki kami na po. yung mga bata. Opo. So, ang dito na lang po pinanganak noon ay si 3D, which is nung nandito na rin po kami sa church. Nakarating po kami rito sa church 2013. Opo. 13, Sino? 14. Opo. 2014 Paano po pala. kayo nakarating dito sa church? Actually, ang una pong nakarating dito is na-invite si Alexis. Yung Yung panganay po nilang opo. anak. Si Alexis, and then siya, na-invite din siya. Ako po yung pinakahuli, maliban kay Third. No, kasi si Third, nandito na po kami lahat nung naipanganak na rin po si Third. So, 2014, ako po ay bunga po ng anniversary. Wow. Anniversary ng 2014 nung ako po ay makarating dito po sa church. Gaano po katagal si Alexis, gaano po yung interval? Nakarating si Alexis yung panganay, siya, bata pa nun eh. Mga 10 years old. Tapos, kayo po, sumunod kayo, paano po kayo nakarating dito? Si Ate Gemma kasi member na siya dito sa church. That time, nakatira That time kayo na- sa kanila. Ano, Hindi naman nahirapan si Alexis na mag-invite sa inyo? hindi, actually, sabay kami ni Alexis na nakarating. Siya yung, siya okay. lang yung unang, kumbaga, parang, Naging active. Apo, siya yung unang naging active. Sabay kami na naging first time visitor dito. Tapos, sinama ko. Tapos, siya yung naging active. And then, ayun nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy kami ako lang, every sumasama ako. Tapos, siya, working pa siya that Gaano time. katagal po bago dumating naman si Sir Gerald dito sa church? Parang mga nasa, na rin ma'am, mga nasa 5 months nang nag-attend si Alexis dito. And then, nandun dumating ma'am sa akin yung curiosity na ano ba yung pinupuntahan nito. At tapos, during that time ma'am, nag-observe na rin siya sa ministry dito sa church. So, dumadating siya ma'am sa bahay late na kapag gabi, especially kapag Saturday, dahil meron nagkakaroon na sila ng mga meetings sa ministry. Di So, pa siya dito nag-aaral noon. Ay, hindi pa po. Oo. Hindi pa po. So, dumating ma'am sa akin yung curiosity kung ano pa yung ginagawa niya. Ano ba yung meron dyan? Pero Ano ba yung- hindi nyo wala man lang nagalit. Siyempre, gabi, bata pa. Opo, bilang isang hindi ko naman alam din kung ano yung Opo. mga
O pinupuntahan niya. ipinaubayam nyo na po kay Ma'am Rhea? Actually, ma'am, hindi. Kasi dumating, ma'am, sa point na parang nag-isip ako kung tama pa ba yung ginagawa niya. Kasi lumalaki na siya, tapos gabi na kung umuwi. Oo. So, dumating, ma'am, sa time na parang nagagalit na rin ako. Oh, Normal. Pero hindi naman po dun sa point na talagang halos manakit na ako dahil sa galit. Hindi naman po dumating sa point na ganon. Pero dumating po sa point na yun nga yung sinabi ko, no, na curious lang ako kung ano ba meron doon sa ano. Kaya nga po sa ngayon, ayun, ma'am, yung na-share ko doon sa ibang mga nai-invite namin na mga bata. Kapag ina-approach ko na, ma'am, yung mga magulang nila. Amen. Ang palagi ko, ma'am, sa kanilang sinasabi, kapag nag-i-invite, ma'am, kami ng tatay o kaya ng nanay. Na nauuna rin yung mga anak. Opo. Opo. Ina-apply ko, ma'am, kung ano yung naging nangyari sa amin. Opo. So, ang ginagawa ko, ma'am, para ma-invite ko sila, subukan nyo po para makita nyo kung sino yung mga nakakasama ng mga anak nyo, kung ano yung lugar na pinupuntahan ng anak nyo, para hindi kayo nagtatanong sa sarili nyo kung saan siya pumupunta during the time na wala siya sa inyo. Ay, Kaya opo. yun po yung naging encouragement dun sa mga na-invite po namin. ng Lalo mga na sa magulang. mga father. Yes, Opo. During po na bago kayo makarating dito na 2000, kailan po kayo kinasal? 2003, nakarating kayo dito ay 2011, tama nga ba ako? 14. For that span of time, nasa military service na kayo. Na-assign na rin po ba kayo sa malalayo na kung saan naiiwanan ninyo yung pamilya? Actually, ma'am, hindi biyaya ng Panginoon na hindi ako nakarating doon sa point na ganun, ma'am. Opo. Siguro pinakamatagal ko na yung mga 2 months. Dahil or more. schooling, mga schooling. Bukod pa yon, ma'am. Kasi ang Assignment pinakamatagal na naging schooling ko, ma'am, is 6 months. So, yun siguro yung Na malayo sa kanila. Hindi naman, ma'am, kasi dyan lang din sa Tarlac yun. so, opo. Pero at least, nasa Tarlac ka, malayo pa rin. Malayo pa rin. Lingguhan ng uwi or buwanan? Hindi, ma'am, kasi during that time, ma'am, na i-assign din ako sa election duty. So, talagang during that 6 months, siguro nakauwi lang ako mga 3 beses or 4 na beses, opo. mga ganon. Ilang taon na mga anak nyo nung time na yun? Tapos, paano ka nag-cope, Ma'am Rhea, nung wala siya? Or nandun na ba siya noon, nung na-assign ka ng malayo? Opo, nandun na po. Anong coping mechanism mo? Kasi malayo yun. Tapos election duty, yun, delikado, di ba? Oo, maliliit yung mga bata. Oo, Di ilang ba yun taon yung- na mga kids? Oo. Maliliit pa sila, yung mga ilang taon lang. Si Alexis na. Sa Alexis Nung time 2010 po kasi yun, ma'am, eh. Bali, si Alexis, 7 years old, then si Jericho is 3 years old. Wala 3 pa years si old. third. Wala pa si 30. 7 at saka 3. Mag-isa lang po kayo, Ma'am Rhea, sa bahay. Paano ninyo ginagampanan yung inyong papel bilang isang ina at siyempre wala yung ina at ama ng tahanan? Usually po, Tapos nung time na yun, may cellphone na ba nung time na yun, Ma'am? meron na rin Meron po. na rin. Ano na rin po, nauso na rin naman yung cellphone. So, tawag-tawag. Hindi pa uso yung video call kasi ano pa lang. Wala time pa, ata, oo. yung Black lang, and white pa yun. Yung dial. So, yun lang. Yun yung ginagawa namin usually. Nagtatawagan lang kami. Tapos, kung ano yung pag-asi kasi busy naman yung mga bata, inahatid ko sa school. Ako yung naghahatid sa kanila. So, ganun yung naging routine namin. Hanggang naantay lang namin na bumalik siya. Ganun lang po yung... Hindi naghahanap yung mga bata. Nasanay na sila, ma'am, na laging wala naman yung papa nila. So, pagka, nagtatanong-tanong din, pero kasi nandun naman lagi yung mga biyanan ko. So, Okay. araw-araw pinupuntahan yung mga bata. So, hindi sila masyadong, naghahanap sa tatay. Sa part nyo naman, sir, syempre, nandun din yung pag-aalala, yung asawa ko, yung anak ko, malayo sa akin. Paano naman po ninyo binibigyan ng focus yung ganong kalagayan ninyo? Nandun pa rin, ma'am, yung pag-aalala kung ano na yung mga nangyayari sa kanila. Pero since malapit lang din naman sila dun sa tahanan ng mga nanay at tatay ko, so medyo kampante ako.
pero at the same time, Alam nyo, anytime may matatakbuhan. Opo. Pero kasi dumating din ma'am sa part na ano yung iniisip ko rin, merong pang akong mga kasamahan Na kasi meron akong mga kasamahan na taga Mindanao, taga Visayas na mas mahirap opo, yung pamamaraan na makarating yung sila. kalagayan nila. Oo. Mas mahirap kaysa doon sa kalagayan ko. Opo. Opo. Nung time na yun po, paano hinahandle yung finances? Binibigay nyo ba sa kanya lahat yung ATM o may certain budget lang kayong binibigay? Siya po ang may hawak ng ATM during that time. Paano po kayo? Ako po kasi, kasi hindi rin naman, kapag nandoon ka naman, hindi rin naman Allowance. ganun kalaki yung magagastos mo. And sa akin naman, diretso ma'am yung subsistence allowance. Yun lang ma'am yung ano. Tapos may additional na kumukuha ma'am ako sa kanya ng budget Kapag kinulang, umuwi kayo ako. ang kumukuha ng budget sa kanya. Opo. Di ba Kasi Opo. mas marami syempre yung gastos sila Opo. kaysa sa akin. Opo. Kumbaga sa akin, kaya ko namang i-handle yung kung ako lang na wala akong ibang iisipin, kaya ko namang kasi yung subsistence allowance sapat na yun para makakain ako sa buong araw Nung time na yun po, wala pa kayo dito sa church. Ano po? Wala Wala pa. naman kayong mga vices like inom, sigarilyo, ganyan. Actually, ma'am, kapag wala ka talaga sa church, tapos isa kang sundalo, Mhm. hindi mawawala, ma'am. Yan yung tatak ng pagiging lalaki sa sundalo. Opo, Pag ma'am. walang Kristiyanong Kasi out of place ka pamamaraan, once opo. na hindi ka ganun. Oo. Pero kung meron pang pinanindigan na prinsipyo, kunyari, nakarating ka na rito sa church, meron kang prinsipyo na pinaninindigan, kung minsan ikaw pa yung makakapag influence sa iba. Opo. Opo. Regarding po doon sa budget ngang yun, syempre, ang sundalo, grabe, yabangan yan. Tataya ka na akin na isang case. Dumating din sa inyo yung ganyan. Oo, ma'am. Dumating din yun sa point na ganun kapag nagkayayaan. Kung minsan magkakayayaan sa barracks, then after nun, kapag medyo nag-init, lalabas pa. Mga ganun. May extracurricular pa. Oh. Meron pang mga ganung mga point ng buhay ng pagiging isang sundalo. Meron po ba kayong maalala na pinag-awayan nyo dahil malayo kayo, ganyan? Yan. Nag-iisip ka ba, Ma'am Rhea, na may babae kaya yun? Sino na makainuman nun? Meron ka bang gano'n na mga thoughts or Oo, wala? wala pang church di ba? Oo. Actually, meron ma'am. Kasi nung that time, sanay Pero meron talaga. Wala. Kumbaga lang yun. Kumbaga puro drawing lang sa isip ko. Drawing, oo. Dumating po sa punto na ganun, ma'am. Kasi nung time na yun, kumbaga nagbabike lang siya tuwing umaga. Kasama ko siya lagi. Pag magbabike siya tuwing umaga, darating ng tanghali. So, parang mas marami yung oras niya para sa amin. Yes. So, nung time na napunta na siya dito nasa na siya dito sa Taguig. Oo. Napunta na siya sa libingan ng Mamayani. Parang naging natigil na yung pagbabike niya. So naging full-time sundalo na talaga siya. Nagjo-duty na siya talaga araw-araw. Tapos gabi na siya umuwi. Doon yung time na pumasok sa isip ko na gano'n. Baka merong- Kasi uuwi na lang siya, ang layo pa ng uuwihan niya, nakamotor lang siya. So gabi Tapos na. malabon, no? Tapos Oo. maaga pa ulit siya aalis. Parang gano'n na lang yung naging Routine. ng buhay ng niya. Tapos nawala na yung pag mag-groceries kami, nawala na, hindi na Yung kami. bonding ninyong Oo, nawala dalawa. na. Kasi pag namimili kami, parati siya talaga kasama ko, ma'am. Nakukulangan ka na sa oras. Yun, parang doon ako nakapag-isip ng gano'n. Lalo na din nung dumating na nandyan na kami, sinama niya kami dyan sa barracks nila eh. So dumating sa punto na may nagsabi sa akin na parang di mas lalo pang may nagsabi sa akin na may issue. may Pambihira. sumakit na kasi Ito nakamotor talagang siya mga eh. na to, mga marites na to. O sige, tapos. Usong-uso na talaga. Dumating sa punto na gano'n na may nagsabi sa akin na may inangkas daw siya. So, Ay, Ang Yun, kasa, may motor inangkas. naman. Hindi pa uso ang angkas Akala ko nun, bisikleta. kasi kasamahan niya sa trabaho, sa opisina, Babae. mga dalaga. Mga civilian Oo, mga civilian employee. oo. So, paano yun? nandun naman kami Inaway sa mo loob. siya? Oh. Ma'am, sabi ko, tinawagan ko yung babae. Kasi doon lang naman sa office, kasi dyan lang din. Babae yung agad, barracks hindi nila. mo muna tinanong si Sir Hindi ko siya Gerald. tinanong. Wow, grabe. Tapos, Hindi, Bakit bakit ito? hindi muna siya? Siyempre, di ba, dapat loob muna ba? Kinonfirm ko muna kung totoong umangka siya. I-confirm niya muna bago niya awayin. Tapos nung time na yun, sabi ko, sige, kinausap ko na siya. Tapos sabi ko,
sige, kung totoong wala kayong Relasyon. relasyon, sabi ko, dalhin mo ako sa kanya. So, yun ang ginawa niya. So, ibig sabihin, wala talaga. Kumbaga, Malinis ang konsensya oo, niya. nagkataon lang na nag-angka siya. Kaya lang that time na yun na parang nawala yung tiwala ko ba. Oo, totoo. Nawala hanggang sa lagi kami nag-aaway pag dumarating na siya sa Dahil bahay. sa babae. Opo, parang Issue. nawalan na ako. Opo, Oo. dahil Pero guni-guni lang yun, ha? guni-guni Sir, lang. kayo, paano nyo inassess yung ganong sitwasyon? Malinis ang konsensya nyo. Ay, ano ba tong asawa ko? Napakabungangera. Ayun na nga, ma'am eh. Iniisip ko, nag-iisip siya na may babae ako sa ganitong itsura ko. Nakapag-isip pa siya ng gano'n. Bakit ang hindi naman, Mamera? So, hindi naman po. Kumbaga, iniisip ko lang po kasi, dinala ko na nga ma'am sila dito sa barracks para mas marami yung oras namin. Tapos, doon pa siya ma'am nakapag-isip na meron akong ibang ginagawa. curricular. Oo. Oo. So, hindi ma'am, kumbaga, kasi syempre, dahil wala pang pumapagitna sa aming salita ng Diyos. Oo. Kaya yun talaga yung disadvantage kapag wala kang salita ng Diyos na namamagitan sa pagiging mag-asawa ng dalawang couple. Yeah, that's right. Kaya napakahalaga sa atin na nandito na tayo, na meron na tayong salita ng Diyos. Hindi na issue 'yan yung mga ganyang Eksakto. ganyang bagay. Kahit na medyo magkalayo kayo ng ilang araw, ilang oras. Gano'n man katagal yan. Oo, kampante ka na Eksakto yung asawa mo na iniwan mo, especially dito sa atin, meron tayong mga kasamahan na mga active pa sa service. Yes. So, nandoon yung kampante na sa pag-iisip na yung asawa ko nasa mabuting kamay yan. Yeah. Ibig sabihin, nandiyan siya sa lugar na kung saan ay makakatulog ako na maayos kapag gabi, makakatulog ako na mahimbing. May peace of mind. Opo, ganun din naman sa asawang babae. Na habang yung asawa nilang lalaki ay naka-assign sa malayo, nandun yung peace of mind sa sarili nila na yung asawa ko ay walang gagawing Eksakto. opo. Amen. Yeah. So yung kanina, Ma'am Rhea, na sinasabi mo, nung dumating kayo sa punto, naka-apekto na ba yun sa yung sinabi mo, lagi na kayo, minsan nag-aaway na kayo, dahil doon, naka-apekto na ba yun sa inyo po, naka-apekto na ba yun sa pag-catch up nyo sa kanya on his busy routine sa kanyang gawain? Naka-apekto ba yun sa kanyang trabaho? I mean, yung pag-aasikaso mo sa kanyang trabaho, gano'n whatsoever, kung paano ka nag-catch up sa kanya, magamat sa kanyang mga schedule, naka-apekto ba yun? Yes, sir. Kasi every time na darating siya, imbis na dumating, pagod siya sa trabaho, tapos dadat na niya, nagagalit pa ako, parang uuwi siya tapos mag-aaway lang kami. So, ang laking nun sa Nagdagdag ng naging stress. sa amin. Ayun, tapos salamat na lang, by the grace of God, na nakarating kami sa church that time, na parang Oh, wow. bago pa yung namin. So, sariwa yun nung napunta kayo sa simbahan. Opo. Sariwang pangyayari yun sa inyo. Opo, Ang kasi galing. parang yung isip ko noon parang talagang siyempre unbeliever ka pa. Yeah. Kung ano-anong naiisip mo eh. Tapos nung time na yun, tamang-tama naman na nakarating nga kami dito sa church at then na tamang-tama yung topic pa nun about family. So, sabi ko, every time na darating ako sa amin na galing ako sa church, kinikwento ko lagi sa kanya yung preaching. Ay, ganito pala yung pag mag-usap yung mag-asawa, dapat pala nag-uusap na ganun. Noong time na yun, wala pa. Hindi pa siya nakakarating noon. Kaya nung kinikwentuhan ko siya na every time na may preaching, yun, doon ko rin siya nainganyo na sumama. Wow. Ng time na yun. Tapos, sabi ko sa sarili ko, oo nga naman, wala namang talagang ginawang kasalanan yung asawa ko. Ako lang talaga yung nag-isip ng masama. Sabi ko, salamat na lang, by the grace of God, na nakarating kami sa church, nabago yung pananaw ko sa buhay. Amen. So, umayos, ako, sabi ko, oo nga, bakit hindi ko na lang gawin yung duty ko as a wife? That's Sabi ko, right. na darating yung asawa Amen, ko, amen. asikasuhin ko, dapat malinis na yung bahay, Amen. may Yo, naluto amen. ng pagkain. Naka-bake na ng cake. Wow. May mga ganun, ma'am. Actually, lahat yun, ma'am, natutunan ko talaga dito sa church, na nagkaroon ako ng yung prinsipyo na ganun pala dapat yung Wow. gagawin ng may bahay. Amen. Yun.
Opo. Sige, go ahead mo. Noong time pong yun, bilang isang ina, paano naman po naaapektuhan yung mga anak nyo na may ganun kayong kaisipan nung dati pa? Yeah. Actually, ma'am, yun nga yung nakakahiya eh. Kasi nung time na yun, Alam ng mga bata, nakikita pinaalam nyo. Nakikita ma'am. nila. Kasi syempre yung bahay Oh. namin na inuupahan, lang, parang studio type lang. Nakikita nila nag-aaway kami. So, na-realize ko na lang yun nung nandito na kami sa church na hindi pala tama. Noong time na yun, ikaw talaga lagi naghahamon ng away, no? Ewan ko, kasi siguro talaga. Sa inyo, kumbaga sa inyo nagsisimula. Nagsisimula. Kasi kayo yung natapunan ng basura eh. Di ba? Wow. Kasi sa kanya naglalaro yung isip dahil nga 'di ba parang Siya ay yung nakarinig dati nilang sweetness, wala na silang grocery, hindi na sila Wala ng nagkakasama bonding. mag-cycling, wala Oo, ng oo. bonding. So yun yung hinahanap niya. So Oo. siya yung nakaramdam. Siya naman trabaho lang siya ng trabaho, wala Hindi ba, siyang alam. hindi ba pumasok sa isip nyo na, ay, pambihira, pinag-iisipan ako ng ganito, gawin ko na nga? Yung common ba? Common Yung thinking common, na opo. unbeliever. By the grace of God, ma'am, hindi ako Hindi nag- talaga, opo, amen, Hindi, opo. hindi po talaga dumating sa punto na totohanin ko yung binibintang niya. Parang Opo. ganon. Kayo po Opo. ba, sir, lumaki talaga na sa mga magulang na may maayos May din po- Christian background. Christian Yeah, background? Yes, sir. Bali, ako po ay lumaki sa mga magulang ko na may Christian background din. Actually, ang mga parents ko po ay nagpapastor din sa born-again Christian lang. nga lang. So, mga teka sir, mga parents at tatay tsaka nanay? yes, sir. Oh, Yes, sir. ganun Pastora Pastora yun. tsaka Oo, yan, pastora. pastora tsaka pastora. Opo. Kaya, ganun, naikasal din kami doon sa church nila noon. Opo. Pero ako po kasi, hindi ako basta-basta, ibig ko sabihin, napabarkada kasi ako noon noong time na yon. Kahit na nandun na sila, ako, dahil hindi naman strong yung, yung, especially pagdating sa mga, sa mga Church. discipline. Yeah. Iba-iba So, orientation. Iba po. So, pero hindi ko naman bine-blame yon. Pero, kumbaga, kahit papano, na lumaki rin ako na may Diyos din sa puso ko. Pero, yun nga lang, nataniman din ako ng Nabilihian din kayo. Opo. Kaya lang, yun nga, hindi strong yung, yung mga principles, yung discipline. Yeah. So, yun yung isang bagay na nakita kong kakaiba dito sa atin. Yeah, Wow, yeah. Totoo yan. amen. Kasi ano naman yan, sir, kaya ako tinanong, kasi katulad yan din ng tinuturo ko ngayon, nandun na tayo ngayon, di ba, sa Reformation. Mga sangayan sila na, kaya lang naman sila, may ugat talaga sila ng tama. May sanga lang talaga sila na gusto nila maging lenient sa kasalanan at magawa yung gusto nila. Kaya nila medyo tinitwist ng konti yung salita ng Diyos. Kaya ako tinanong yun, sir, kasi katulad ng tinanong sa inyo kanina ni Ma'am Cynthia, na hindi nyo nga naisip yung gano'n. You see, bagamat marami mga mayroon ding Christian background, pero yun ang sinasabi ko. Kaya tinanong ko kanina, matindi pala kayo, Sir Gerald, kasi pati nanay nyo, pastor. Sige, Ma'am Marinelli, may gusto kayo, Ano po, sabi po nung kanina, hindi daw yun sa itsura, sa uniforme yun. Yeah, Kaya totoo ganun. naman po yun. Nangyayari talaga yun. Diba? Iba kasi pag naka-uniforme ka eh. Totoo. Oo. Walang pangit pag Tama naka-uniforme. ka eh. Ang nakikita yata dyan po yung sweldo. O yun pa yung iba, no? Sir, nung nakarating kayo sa church, ano yung first impression nyo na nakita nyo talaga, eto na yung church para sa amin? Siyempre, ma'am, yung sa umpisa, hindi naman ganon ka tulin yung naging conviction ko. Pero hindi ka na-offend, bumalik ka. Opo. Oo. Yun yung isa sa pinapasalamat ako Yes. sa Panginoon na Oo. hindi ako, nakagaya ng sinabi mo, hindi ako na-offend. Mm-mm. At na nagpatuloy ako noong Yes. time na yon. And isa sa naging challenge sa akin, no, na humamon sa akin talaga bilang isang tatay, is yung inisip ko, what if itong mga anak ko na lumalaki ngayon, napabarkada, kagaya na nangyari sa akin. At dumating yung time na sasabihin ko sa kanila, mag-church kayo, pero ang magiging Ikaw. sagot nila,
ikaw nga Oo hindi ka nga. nag-church. Mm, Tapos kami, balik. pipilitin mo kami na mag-church. Pero hindi naman dumating sa point na ganun. Pero dumating sa point yon na inisip ko, Mhm. what if dumating yon? Opo. Ah, Opo. Sir, Yun nakapag 20 years ka sa service. Yes, ma'am. What made you decide na mag-retire ng maaga? Dumating pa, actually, ma'am, Influensya ni Noel. Ni Lolo po. oh, actually, ma'am, before pa ma'am ako na nakapasok sa pagiging isang sundalo, ang mindset ko po talaga palagi is ang maximum lang talaga ako ng 25. Ayokong tumanda na mag-retire ng matanda na. Kasi gusto kong dumating yung time na i-google ko yung panahon ko sa pamilya ko. Ganon. Talagang family man. Opo. So, sabi ko, maximum ako ng 25. Kung dumating na medyo tagilid ang bangka ng 20, alis ako. At dumating, ma'am, yung time na merong CO na medyo hindi makatao sa mga tao niya. Alam naman ng mga kasamahan ko rin dito na dumating ako sa point na ganon. Nag-decide ako. Alis ako. Kaya ako naman po hindi naman ako naghahangad ng ayun din po yung biyaya ng Panginoon sa akin tsaka sa asawa ko na hindi naman po kami naghahangad ng ganun kaunlad na buhay. So, yung contentment sa amin before pa Amen. kami nakarating dito sa church, na-build na rin yon pero mas pinagtibay nung nakarating kami rito sa church. Yung contentment sa mga bagay-bagay na meron kami, sapat na yon. Kaya nga maganda yung lalo na yung binitawan na preaching ni Sir Joe kahapon. No? Yung grace of God is sufficient talaga. Yun yung tama nung Sunday pala. Sufficiente na yon sa buhay natin. Malaman mo lang na ikaw hindi ka naman deserve na ibigay yung biyaya ng Panginoon pero ibinigay yun sa'yo. So, napakahalaga na sa atin bilang isang Kristiyano, ma-recognize natin yun. Ma-recognize natin sa buhay natin yun kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. So, nung magkasama na po kayo lagi, kasi syempre, wala ka na sa work, may mga adjustment ba? May mga kinabibisihan ka pa rin ba? Nagde-demand pa rin ba si Ma'am Rhea ng time? So, ano naging bagong setup after you retired? Ako pa sasagot. Oo. Ay, parang excited ka sumagot, sir. Sige, ikaw na sumagot. Actually, ma'am, the word retirement, magre-retire ka na dahil tired ka na sa pagtatrabaho. Tired. Pero Tired. hindi po ganun yung nangyari. Mas marami po palang trabaho kapag nasa bahay ka. Kaya yung mga full-time housewife na nanonood, saludo ako sa inyo kasi Wow, amen. kasi Totoo yan. unlimited yung trabaho kapag nandun ka sa bahay. Hindi matatapos Hindi sa 24 hours. Kapag katapos mo mag-map dyan, maya-maya, makalat na naman. Pagkatapos mo mag-map, makikita mo may 2 p.m. pa pala. Tapos makikita mo oras na pala ng pagluluto. Sana all. So, So, tinutulungan mo si Ma'am Rhea Opo, sa yan. gawaing Opo. bahay. Nakita ko, na-realize ko, ma'am, yung mga trabaho na ginagawa ng That's isang asawa Asawang babae. habang yung tatay nagtatrabaho rin. Kaya nga kung minsan nagiging tayo lalo na kaming mga lalaki, kaming mga tatay, parang nagiging selfish kami That's pagdating doon sa pagtatrabaho. Ang ibig ko sabihin, akala ng mga tatay, Sa maswel. pagdating niya ng bahay, Yeah. yung iniwan niya nung umaga at binalikan niya ng gabi, walang ginawa doon sa buong maghapon. Yeah. Which is, noon ko na-realize na unlimited pala yung trabaho sa bahay once na nandoon ka lang sa bahay. Amen. So, sa mga tatay na mga na nagtatrabaho, Yan. give time sa mga wife nyo na dinadatnan nyo Listen. sa gabi Ayan. na bigyan din sila ng pakonsuelo kapag dumadating kayo.
yun yung time na magbibigay kayo ng pakonsuelo dahil sa ginawa nila sa Tama. buong Sir, magtapos. paano Hindi niyo lang, pinakikita yung pakonsuelo kay Ma'am Rhea? hindi ma'am, ngayon ko lang na-realize kasi yun eh. Na ganun pala karami yung trabaho. So, ano yun, regret yun na hindi ko nagawa noon. Na Totoo hindi ko yan. Natulungan nagawa. mo na lang. Actually, ikaw, paano ka gawain bahay? Paano mo inaasahan yung asawa mo na ma-appreciate yung ginawa mo sa buong maghapon? Si Julian naman expressive talaga siya pagka ganon. okay. Pagka naglinis ako, kunwari nilinis ako yung aparado, yung lagayan ng mga pagkain, ganyan. Kasi may mga nag-expired na. Wow! Ganyan siya. So, expressive siya. Talaga, yun ang Tayo naman means hindi niya. kinakailangan na may bibilhin na something, di ba? Oh, hindi Naniniwala naman. ako, oo. Oo. Kahit nga yung pagdating pa lang na hindi nakakunot ang ulo at hindi daladala yung galit na pagod sa trabaho, tapos ikikis yung wife. Ay, naku, sa akin ganun malaking naman bagay siya. na yun. And Oo, thank nagkikiss you. talaga O, siya. di ba? Oo, ganyan. Pero recently inaway ko siya kasi nagutom ako, gusto ko magpabili ng pandesal. Ayaw niya dumaan sa pandesal. Bago pa pumasok, bago pa Pauwi na, dumating. pauwi. Sabi ko, Han, bigla ako nagutom, bumili ka ng pandesal, tapos hindi siya bumili. Pagbalik niya, inaway ko na siya, inunahan ko siya, Hay, ayaw mong bumili ng pandesal. Yung pala, may sasabihin niya sa akin, sasabihin niya, tara labas tayo, punta tayong McDo. Ay, sabi ko, ayan, sabi niya. Kasi hanggang pandesal ka lang, ma'am eh. Kaya, sabi ko, inaway mo na ako eh. Nagalit ka kanina. Ayaw mo pumili ng pandesal. Sabi niya, ayaw mo naman pumuntang McDo. Ay, magpa-McDo ba tayo? So, ginawa namin siya the next day. So, may mga lessons na ganun. Ano yun, recently lang nangyari yun. So, diba? talaga yung mga asawa na naiiwan sa bahay, pwedeng Oo. mag-isip ka na kung ano-ano. Tsaka Salamat nabanggit na ni naman. Pastoria, paulit-ulit. It's also nakalagay naman sa Book of Ephesians eh. Yes. Nakalagay naman sa Book of Love. Ephesians yan sa mga asawa. Yung lalong-lalo na yung pag-cherish. Maliwanag Apo. yun sinasabi ng Biblia. Opo, Pero ngayon, totoo. Ma'am Rhea, pagdating po sa inyo ngayon, yung kaibahan ng pag-catch up nyo noong na nagtatrabaho pa siya bilang sundalo, at saka ngayon, yung pagka-catch up nyo sa relationship nyo, nakita nyo, anong pagbabago talaga matindi na itayo, na naging blessing at nagpapalago sa inyo ngayon? Bilang asawang babae po, bilang asawang babae. Malaking pagbabago talaga, sir. Kasi before, parang ang gulo ng isip mo. Tapos ngayon, biglang nandun yung peace of mind mo na darating yung Amen. asawa mo. Amen. Maayos yung dadatnan niya. Tapos yung relasyon nyo, mas lalo pang nagiging, mas close kami. Katulad ng namin ngayon, habang tumatagal na nagsasama kami, parang mas bumabalik yung freshness Yeah, ng una amen. naming pagsasama. Kasi andun na lagi yung yung appreciation niya, yung ginagawa ko lagi, tsaka yung pag-aalaga ko sa mga bata. Naranasan niya na rin yun na yung nagagalit ka, mainit ang ulo mo sa mga bata. Yes. Naranasan niya rin yun nung nag-retire siya. Kaya sabi ko, ayan, nakikita mo kung ano yung ginagawa ko ngayon. So, Totoo. yun ang kagandahan sa kanya, na-appreciate niya yun nung time na nag-retire na siya. At ayun nga, mas lalong naging maayos yung pagsasama namin. Lalo na ngayon na nasa church kami. Amen. Kasi mas naano pa namin yung mga bata. Nagagabayan pa namin Yo. sila. Yan. Through, Pero sa napa-comment si Ma'am Leslie. Sabi niya, alam na Daddy Lamsel, karanggian kapag nag-retire ka na, nakatambak na yung labahin, yung plantsahin, yung linisin. Kaya ka daw blooming, sabi ni Ma'am Linda. Yan. Ayan. Ano po, di ba, nagtatrabaho po ulit kayo ngayon o nagninegosyo? Ano pong kinabibisihan nyo ngayon? Kinapag-aabalahan. Yeah. Sa ngayon, ma'am, every morning, after ko po na ihatid si Alexis papunta sa school niya, kasi maaga po siya umaalis eh. 6 o'clock, umaalis na siya sa bahay. Hinahatid ko hanggang dyan sa may gate 3. Then after nun, dahil yung sasakyan ko po naka-register naman sa Grab, pinangga-Grab ko po siya. Wow. Tapos, umuwi po ako sa bahay ng lunchtime para sabayan ko sa pag-lunch Sir, ng asawa pinlano ko. nyo talaga yon na i-grab yung sasakyan nyo? Kasi di ba after retirement, wala muna for 3 years dahil kumuha ng lump sum. Kasama rin yun, sir, sa plano ninyo kasi kailangan rin i-settle financially yung pangangailangan ng family.
Actually, ma'am, nakuha ko yung sasakyan ko ng 2017. Opo. Nag-retire ako ng 2019. Pero before po ako nakapag-retire, yung sasakyan, naipasok ko na po sa Wow. Opo, Opo. kasama na talaga siya sa plano. Opo, Amen. naipasok ko na po. Ganun, hindi basta-basta dahil emosyon lang. Eto, pagod ako at ayaw ko na dito sa aking CEO. Hindi ba? Oo. Opo. May plano talaga. Pamilya ang nakataya dyan eh. So ngayon, Ma'am Rhea, wala ka nang iniisip sa mga kinabibisihan ni Sir. Kasi lagi na kayo magkasama. Ano ba yun? Sumasama. Paano yung setup nyo? Tanghali, magkasama kayo. Yes, ma'am. Ganon. Bago siya umuwi, tatawag na yan. May ulam na ba tayo? Anong gusto mo? Pasalubong. Lagi siya may pasalubong kape. Wow! Sana all. Oo. Yun, ganon na lagi, ma'am, yung naging routine ng buhay namin. Yung kay Sir Willie, gusto ko Gusto ko kapeling ikaw ka. ang kapeling ko. Kapeling ko. Ano yan? Agpuon couple, ano yan? Hugot. Hugot, oo. Tapos po, usually hanggang anong oras siya doon? Tapos lalabas ulit siya, mamamasada ulit. Hindi na, ma'am. Maghapon na siya nasa bahay. Tapos, ayan, alam niya yung schedule niya ng labay. May schedule siya ng labay. Ako yung ako kasi, hati kami, ma'am. Siya nagpapalabas siya, nagpapalaundry siya sa labas. Siya nagdadala. Ano yun, ma'am? Pinag-usapan ninyo o talagang dahil may initiative si Sir Gerald? Yun, ma'am. May initiative talaga siya. Wow. As in, Sana hindi niya all. talaga- Nagpapa-laundry. Nagpapa-laundry siya. Nagpapa-laundry. Laundry, dinadala niya. Pero ako naman yung nagkukusot sa mga... Hand wash. Nag-hand wash sa mga ibang namin sa bahay. So technically, wala na kayong pinag-aawayan. Grabe kung makikita nyo lang talagang gano'n ang gano'n si Sterea kay Sir Gerald. Parang may pinipigil siya na parang, wag ka na magsalita para Oo, ako na lang. Hanggang dito lang. Pero alam niyo nakita mo talaga, ma'am, nakita niyo talaga na but this time talaga yung pagpapala na napunta kayo sa simbahan. Yes po, malaking factor po talaga na nakarating kami sa simbahan kasi Yeah. iba yung may salita ka, may prinsipyo ka, May salita tamang ka, may- prinsipyo. Oh, Oo. iba kasi nandun lagi yung pangunawa mo, na-build yung pangunawa mo sa amin, sa isa't isa bilang mag-asawa, yung pagpapalaki namin sa mga anak namin. Ayan, oo. At syempre hindi maiiwasan na mag-away kayo pero hindi na ganun katulad ng dati. Oo. Nag-aaway kayo pero ako nananahimik na lang. Pag galit siya, nananahimik Talaga? na lang. Kasi alam ko Sana na ako kung paano rin. siya magalit. paano nyo po narinig kinokop? niyo daw yan, Lolo Pug. Sana Paano nyo po kinokop yung pagiging busy nyo as a family sa PSS? Kasi alam ko, Oo. pareho kayong mga PSS Parehong students. estudyante. At gagraduate na. Mag-graduate na. Fourth year Kayo, na. mag-ama, mag-ina, tapos anak. O, diba? paano- sabay-sabay kayo tatlo eh. Tatlo sila sasabay. Ay, magkakaklase kayo. Yes, magkaklase sila Ay, tatlo. Partner pabira. sila tatlo. Sino magsasabitan ng award niyo? Si third D ang magsasabi ng si award third. nila. Sila mismo. Paano nyo po yun, paano po ang kabisihan nyo sa bahay nun? Siyempre, nagba-Bible notes, nagsi-soul winning, ganyan. Oo. Pwede po nyo ikwento. Ako naman po kasi mahilig po akong magplano. Or mahilig po ako na Organize. lahat ng mga kagaya nung sinabi niya kanina na ako yung nagpapalaba. Schedule ko na po yun every Friday na ako yung magpapalaba. Then every Monday si Jericho naman. Kasi si Jericho, dinadala lang naman niya yun sa e-bike. Yeah, Kasi yung pasok naman ng academy every Monday is after lunch lang. So, Monday morning, siya yung nagpapalaba and then siya naman, ang schedule niya ng paglalaba is every Wednesday. Kasi ang mga nilalaban naman niya is yung mga puti. Pambahay. Ay, mga puti at saka Oo. yung mga hindi naman din masyadong Mahirap. nadumihan. Oo. Opo. So, ako naman every Friday. Kagaya nung tanong ni Ma'am Marinelli, ganon ko rin po inaayos yung nagiging schedule namin pagdating naman po sa PSS. Kagaya nun, si Alexis, meron siyang schedule pagdating sa pag-aaral niya. Sabi ko, hanggat maaari, ayusin mo yung schedule na kukunin mo na hindi makakaapekto doon sa pag-aaral mo sa PSS. Kasi isa 'yun sa isa 'yun That's good. sa magiging hadlang pa sa pag-aaral niya. Once na nakaapekto 'yon tapos bumalik pa siya ng ibang class. Ang ibig ko sabihin, hindi niya natapos 'yun sa class namin ngayon tapos mapunta siya doon sa ibang class. Hindi namin ma-assure yung kasi kami ngayon
kami yung nag-i-encourage sa bawat isa. Ay, Dahil amen. magkakasama kami. Yeah, it's good. Kapag nagre-review kami Kayo yung nagre-review. Ang galing team na yun. Nagtatanungan kami. Di ba? Ayun. Kung May minsan- kumperahan din. Nakuha ko ganito. Oo, Ganyan. ma'am. Kung minsan nagkakakantsawan pa na yun lang yung nakuha mo. Sino nag-excel sir sa inyong tatlo? Ay, siya, ma'am. Wow! Tsaka, silang dalawa, ma'am, yung nag-uunahan sa harap. Ako, okay na ako Easy dun lang, sa'yo. chill lang. Sa inyo na muna yan. Opo. So, hindi po naging mahirap po sa amin yung pag-organize ng oras namin at hindi rin naman naka-apekto yun sa pag-aaral namin dun sa PSS. Opo. Yeah. Napakahalaga po kasi talaga na meron kang priority. At ang priority, ang sinasabi ko po, kagaya nung kay Alexis, nag-aaral din po siya sa labas. Pero kahit naman siya, alam din niya na kailangan yung magiging schedule na doon, hindi makaka-apekto unang-una sa ministry niya rito sa church. Oo, lalo At na pangalawa, nasa yung music. sa pag-aaral niya Opo. pag-aaral niya sa PSS. PSS. Oo. Paano So, niyo po kumbaga, in-encourage secondary na yung lang mga anak niyo na lahat may ministry? From Alexis, kay ikalawa hanggang kay third, kay Jericho hanggang kay... Paano niyo po na-encourage ang mga anak ninyo na talagang ang buhay nila nandito na sa church? At saka paano rin ninyo binibigyan ng... Paano yung banding ninyo? Talagang church lang o meron din kayong time na lalabas? Ganoon po. Kung minsan nga, ma'am, meron kaming pagkakataon na nagkakaayaan kami. Minsan, labas naman tayo. Opo. Minsan may mga pagkakataon na ganon. Hindi naman din namin winawala sa buhay namin yon. Apo. Pero hanggat maaari, kapag lalabas kami, hindi para makijoin sa Yeah. fellowship ng iba. That's right. Kumbaga, lalabas kami para i-enjoy yung fellowship namin. Yun. Yung fellowship namin Yun. bilang pamilya. At para naman po dun sa sa ano nga ma'am yung tanong yung isa pa? Yung paano po, ano na nga ba? Hindi, yun na Banding, po ayun yun. na po, yung Yun na po yun. banding. Nasagot nyo na Opo. actually, sir, sa Opo. dulo. Banding nga po. So, yun. So, ginagawa pa rin naman namin yun, ma'am, yung banding. Minsan lumalabas Medyo laban. kami. Actually, ang banding natin dito na sa church, di ba, Opo, sir? Andito opo. na tayo lahat. Kompleto na eh. Yung isa pa pala, ma'am, kung paano namin na-encourage yung Opo, mga bata. na-encourage yung mga bata na oo. talaga. Isa po sa pinakamagandang encouragement sa mga anak is yung makita rin yung magulang nila Yan. na nag-i-enjoy din doon sa ministries na kinabibilangan Eksakto. nila. Amen, sir. Opo. So, para doon sa Hindi mga... lang nagsasalita, nasa gawa. Opo. Para doon sa mga magulang na gusto nilang i-encourage yung mga anak nila na mag-join sa mga ministry dito sa church, matuto muna tayong i-enjoy yung ministry na meron tayo. Yun. Bago natin i-encourage yung mga anak natin. Kasi kahit kung minsan kahit na hindi mo nasabihan yung mga anak mo na mag-join sa ministry, magkukusa yan. Makikita kasi nila yung saya sa'yo. Opo. Oo. ayun. Kasi So, nakikita sa mga bata yung sincerity nila eh. Hindi basta-basta yung mga ginagampanan nila. Si Alexis, biro mo, PSS, may school pa, college na yan. At engineering ang kinukuha. First year, pero pag nag-second year, dyan na yung medyo hirap. Ay, second year, ayan na po, medyo dumarating na mga major subjects dyan. Tapos, nasa music ministry pa na hanggang anong oras sila pag Saturday. O, pambihira. Kaya, yung sinseridad ng mga bata, makikita talaga dahil nakita na nagmula sa kanilang mga magulang. Was there a time na they almost Oo. give up? Oo. Parang pagod na ako, parang hindi ko na kaya. May Oo. mga ganun ba na Yung moment medyo may sa complain kanila? na. kasi kung minsan po, ma'am, kahit na gaano kahirap yung ginagawa mo, pero kung nandun yung kasiyahan sa puso mo dun sa ginagawa amen, mo, oo. mawawala yung pagod eh. Eh sila sir, hindi ba sila nagkaroon man lang ng time na, Daddy, medyo nahirap, ayaw ko muna, ganyan? O hindi naman dumating sa biyaya kanila? ng Panginoon, ma'am, hindi naman dumating sa point na gano'n, na nagko-complain na sila dahil dun sa hirap na ginagawa nila. Oo, kasi hindi lang naman tayo magkuha ng ministry natin, di ba? Kailangan bago mag-ministry, may soul winning ka. At yun yung isa sa susi natin. Bago tayo pumunta sa choir, dapat may na-win tayo ng soul, may bisita. Hindi basta-basta eh, di ba? Opo. Pero hindi, sir, dumating actually, sa ma'am, kanila sa na. amin nga,
kung minsan nakakayamang sabihin, pero kung minsan ako pa ma'am yung nakakapag-isip ng ganun dahil dun sa sitwasyon ko ma'am. Dahil dun, kung minsan, Physical. pag sumasakit ma'am talaga yung paa ko. Nadadali. Kagaya last Saturday ma'am, yung mga kasamahan ko, ano sir, kaya mo pa ba? Ginaganon ako. Parang nakakaloko ka nag-area na. kami. Ano sir, kaya mo pa ba? Ganun, lalo na to si Ate Gemma, si Ma'am Gemma. Kasi kasama Pero ko yan. nagiging challenge. Ayun ma'am yung kung bakit ako sumama. Kasi Amen. para ma-challenge sila na kahit na ganun yung paglalakad ko, sumasama pa rin ako. Opo. Kagaya sa PSS kahapon, hindi ko lang talaga kayang tumayo ng matagal tapos maglakad ng tuwid. Kaya nagpasab ako dun sa battalion commander. So, kay Sir Joshua. Pero, nung nakita nga ni Sir Rudy kagabi yung sitwasyon ko, na kahit na gano'n namamagayong pa ako pumapasok pa rin ako. Kasi na-recall nga sa kanya yung habang nag-aaral siya noon. Sabi niya, dumating din sa punto nung nasa PSS ako, kahit na may lagnat ako, pumapasok ako. Sabi niya ganun. Wow. Amen. Yun yung magsaserve Grabe. na encouragement doon sa ibang mga classmate mo Yeah. na kahit na meron kang nararamdaman na ganyan. Sumakit lang ang pumapasok. kuko eh. Diba, ma'am? O, yun. So, kaya magsaserve yun as encouragement na kahit na ako, tagilid ako maglakad na pumapasok, kahit na Amen. pinagtatawanan nila Makinig. ako, at least nakakapag-encourage ako sa kanila na kahit na ganun yung sitwasyon ko, nagpapatuloy ako. Amen. Opo. Opo. Kaya, Bilang ina, ano pa yung mahihiling mo? Meron kang asawang ganito na talagang punong-puno ng Last, sa encouragement. pagtatapos natin. Sige, Opo. ma'am. Tapusin Tapos- natin sa'yo. Tapos sa mga anak na nasa maayos na, meron pa ba ikaw na hinihiling o higit pang ipinapanalangin na gusto ko ganito pa? Actually, ano na ma'am, grateful na ako sa meron ako ngayon. Kasi Amen. bukod sa nakarating kami sa church, yung mga anak ko, nakita ko talaga yung buhay nila na church, bahay, church, bahay. Kumbaga, hindi ko nakita sa kanila na magreklamo, mama, ayaw ko na, hindi ko sila nakitaan ng ganun. Ang kagandahan nun, ma'am, is masaya sila dun sa ginagawa nila. Wow. Parang Amen. naging buhay na talaga nila yung ministry. Amen. Ninyo lahat actually. Opo. Totoo yan. Ano na sa Maganda. kanila, parang baka question ka pa kapag hindi ka nakating katulad ganyan. Minsan hindi siya ayun yung matinang dahil masakit yung masama yung pakiramdam niya. Parang naki-question pa siya bakit hindi siya pupunta ng simbahan. Parang ganon. Kaya hindi mo pwede ring sabihin sa mga anak mo na parang ano na kasi Oo. sila mismo yung ginagawa nila. Nakikita mo yung kasiyahan sa puso Yeah. nila na yung ginagawa nila. Amen. Kahit kay 30, gusto niya mag-involve na agad sa juniors, pero Oo. siya na nga, Kulang pa sa edad. pinagraduate na nga niya yung sarili niya doon sa Sunday School, hindi pa siya ina-accept sa juniors eh. Pero yun nga, hindi mo na kailangan na hindi mo na Mag-push sila pa. mag-push pa kasi alam na nila kung ano yung meron dito sa church. Wow, ayan na ang buhay Yeah. ng isang Kristiyano na talagang Kaya talaga hindi ka nagkaroon ng hirap, ma'am. Alam mo, sa pagka-catch up na ngayon, kumpara dati, no, malayo na talaga yung kalagayan, malayo. Malayong malayo. Alam mo, Ma'am Rhea, natuwa ko, Ma'am Chicha Marinel. Natuwa ko doon sa testimony na nabanggit nila kanina. Kasi, to close this up, alam mo yung binabanggit natin dito sa Titus chapter 2, verse number 3. Munti ka nang maging munti ka nang mawala ka doon sa ganun. Kasi, nagkaroon napasukan na ng lason eh. Yeah? Napasukan na ng lason habang nagtatrabaho si Sir Gerard. May mga marites na pumasok. Kaya, nandoon na umuwi Sir Gerard, nakikita na ng mga bata, lalo na panganay si Alexis. Nakikita na ni Alexis kung paano nagkakaroon ng problema na maaaring hindi nyo naman nabanggit, pero maaaring nga sa nakikita rin at nararamdaman naman nila na wala naman talaga, na nasa ilan talaga lang gagaling. You see? So, ang biyaya ng Panginoon, sabi ko, nakita ko yung timing eh. Aha. Di ba? Kung Amen. kailan kayo Amen. nagkakaganon, tsaka kayo napasok sa simbahan. Yung, alam na, hindi pa ganun pa, ako, as a base sa yung lamang, testimony, yung hindi pa, kumbaga, hindi pa lumalala pa ng husto ba? Hinabol dinala na kayo ng Panginoon sa tamang kalalagyan. Kaya para itong Titus chapter 2 verse 3 that the aged women likewise be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good thing, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands,
that the word of God be not blasphemed. Biyaya ng Panginoon at doon kayo dinala, no? Napakaganda kasi pasimula na eh. Kaya sabi ko kanina, nakikita ko kanina na talagang napakatindi. Pag ang Diyos talaga may tamang panahon sa lahat. Amen. Nalalaman niya talaga yung tamang panahon na yan. Kaya ako sinasabi po yan, it's because of the reason, para maintindihan natin mga kapatid, yung na dapat na ma-consider lalo na pagdating sa marriage at pagdating sa family, it is very important that we consider God's plan for the family. We put it in the top priority. Kasi ito ma-violate nyo ito, lalong-lalo na pag inatake kayo ng kalagayan na nangyari kay Ma'am Rhea. Akalain mo, tama nga yung sinabi mo, sir. Dinala ko na nga kayo dito para magkalapit tayo. Tapos doon pa ginablo. You see? You see, ibig ko lang sabihin, ako yung nakikita ko doon sa aking sariling perception. Nakikita ko na pinapakita lang din ng Diyos, hindi ikaw ang gagawa ng paraan Amen. kung paano kayo magkakaroon ng sweet bond and relationship. You see, kasi alam nyo, ang mahirap na yun, sir. Ito, kaya ako sinasabi ito sa lahat, maging aware po kayo dito. May sariling pamamaraan ng mundo dyan, kaya natatabla ang pamamaraan ng simbahan. Nakuha niyo po yung sinasabi ko. Yung bond and yung sinasabi natin bonding. Kanina, binanggit ni Ma'am Cynthia, halos dito na tayo lahat sa church. Dito na tayo halos lagi nagbaband eh. Yung bonding ng pamilya, marami, halos dito na. Pumunta sa Ramos Tarlac. Alam niyo yung mga fellowship na meron tayo dito. Sa mundo, hindi nila ma-appreciate yun. Yeah. You see, ang maraan ng mundo is, punta tayo dito sa ganito, sa ganyan. Pero tama nga yung sinabi mo, Sir Gerard, kanina, lumabas nga sila, pero paglabas, ang pamamaraan ng mundo ay magkanya-kanya sila ng mundo. Kasi lalabas nga kayo for the bond of the family, pero ang labas nyo naman, sino na naman yung kausap? Hindi rin naman nagbaband pagdating sa labas ng pamilya. Doon sa cellphone, dito sa hinahanap yung kaibigan. Minsan magyayaya pa ng kaibigan, isasama pa sila sa band ng family, yung kaibigan. Kayo nga yung purpose eh. You see, yan ang hindi nakikita ng mundo. Yan ang hindi nakikita ng maraming tao. At kaya sabi ko nga maliwanag yun sa ginawa ng Panginoon doon, sir. Kung titignan mo, mali ba yung ginawa nyo? Dinala nyo sila sa barracks. No, tama yun. You see, para magkaroon kayo. Pero tingnan nyo, sabi ko nga, natutuwa ko kanina, pinapakinggan sabi ko nga iba talaga pag ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos na pamamaraan ko dapat, pamamaraan ko. You see, pag pinabayaan nyo yun, sa perception mo, Sir Gerard, pambira, pinagsama na nga kayo din. Dito na nga kayo. Kaya ako kayo dinala dito para walang duda-duda. Masaya tayo, may panahon. You see, pero saan pa rin nagsimula yung pagdudula ni Ma'am Rhea? Look, nadudul, malapit sa'yo. Di ba? So, ang galing talaga ng Panginoon. May sarili siyang parang kasi maraming kailangan ituro eh. Maraming kailangan kalaguan ng asawang babae, kalaguan ng asawang lalaki. Kita natin, both parehas ngayon, narinig po natin mga kapatid, kung paano ang growth ni Ma'am Rhea at the same thing kay Sir Gerard sa mga realizations na nakita niya na hindi nakita ang ginagawa ng kanyang asawa sa bahay nung siya'y wala sa bahay. Nakita niya later on. You see, ganoon naman si Ma'am Rhea, the attitude has grown nung napunta sila sa simbahan. You see, lahat pumasok. Kailan? Noong kinonsider nila mga kapatid. At not to consider na parang naging last chance. No. Noong sumunod, let's just say that, noong sumunod sila sa plano ng Diyos. At sa leading ng banal na Espiritu. Kaya nga ito, sabi ko ito binabanggit natin ang verse na ito sa Titus chapter 2. This is all sound doctrine eh. You see? So, alay niyo po ito. Pagka hindi ito, kung nag-stick sila doon sa pamamaraan na yun at hindi sila napunta sa simbahan, malabo lang may turo ni Ma'am Rhea kay Alexis itong nandito sa verse number 3 hanggang verse number 5. You see? Malabo na to. Bakit? Naging na siya eh. Di ba? Sabi mo, naging ka na. Uuwi si Sir Gerard. Hindi, ibis na payapa sa bahay pag uwi. Away dito, ganito kaya. Kasi may nilagay na basura yung Diablo eh. You see? Kumbaga parang laging cycle na lang yan sa buhay sa labas eh. Ganun lang parang nangyari, lalo na kapag, yun yan, sinasabi ni Sir Gerard kanina sa mga men in uniform, lagi ganun lang pinapalabas ng cycle palagi ng Diyos. Kaya parang hindi pupunta sa simbahan ng isang sundalo na walang lamat ang pamilya eh. Yeah. Hindi, pansin niyo po ba yan? Ako, actually, nakita ko po kasi dito tayo nagsimula lahat eh. You see? Kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, it's because ganyan kahalaga ang plano at timing ng Diyos sa pamilya.
Lalo sa pagsasama ng mag-asawa, sa lalaki, sa babae, napaka-importante ito. Kaya yung pag-catch up ngayon, ni Ma'am Rhea, sa kabisihan na Sir Gerard, yung pagpunta nila sa simbahan at pagsunod sa leading ng Banal na Espiritu, mas lalong gumaan as lalong gumanda. Sabi nga kanina sa comment section, mas nagiging sweet pa daw ang bonding ninyo dalawa. May nakaka-observe na. And prayerfully, sa inyo naman nakaka-observe, dapat pinipili yung magpahawa. Yeah. Kasi hindi naman niya papakita sa inyo ng Diyos kung hindi plano ng Diyos na kayo rin ay magaya sa kanila. Wow. Yun ang maganda makonsider ninyo, mga kapatid. Kaya kayong mga nanonood ngayon, asawang babae, at even sa ating mga asawang lalaki, hindi aksidente na pinanood kayo ng Panginoon ngayon. Amen. It is God's plan for you to witness their testimony and their growth. Bakit? Para kayo rin ay magkaroon ng goal, ng prayer to be on their blessing. Yan po yan. Alright? So, dito na po muna tayo magwawakas. Maraming salamat ulit, Sir Gerard and Ma'am Rhea. Ma'am Sheija, ayan last encouraging words natin. Bago natin ulit ibigay sa kanila. Ay, opo. Nakakasiyang mapakinggan sa isang lalaki ng tahanan na alam niya yung ginagawa niya sa pamilya niya. Hindi kasi talagang iba yung nagagawa kapag ang leader ng tahanan ay may maayos na puso. Sinabi niya na everything organized sa plan, sa oras, sa gawain niya, paano siya tutulong sa kanyang pamilya. At doon sila pinagpala ng Panginoon. At yun ay napakaliwanag sa Psalms 37 verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord and He delighteth in His way. Kaya pinagpala ang kanilang pamilya. Hindi sila nahirapan na ang mga anak nila, maging ang kanyang asawa, di ba? Na pacify, natanggal yung dating mga bad na iniisip ni Sister Rhea dahil may maayos na ama ng tahanan. Kaya malaki ang magagawa na kung ang leader ng tahanan ay sumusunod sa order, sa step ng Panginoon. Kaya keep on sa Sir Gerald sa pag-encourage ng iyong family. At palagay ko malaking encouragement din ito sa mga listeners natin. Yeah, amen. Ma'am Marinelli. Bago ako magbigay ng aking panghuling salita, gusto kong batiin si Ma'am Flor de Lisa Mabini Lee mula sa Agusan del Sur. Wow. Mayong hapon din na kaninyo, ma'am. And also, hello kay JJ at kay Jeremiah na kanina pa bumabati sa chat group. Kanina, nakita ko rin dito, ma'am. Hello sa inyong dalawa dyan. Mag-pace ka dyan, Jeremiah. Aral ka lang. Ang natutunan ko po sa Espiritu Couple ay yung sinasabi nila na lalabas kami to spend time with each other. Amen. So they really give time for each other, and sabi nga nila yung joy nila as parents, yun ang nakikita, yun ang nakakahawa na nakakahawa sa kanilang mga anak na mag-serve at to find joy also in the ministry. So sana po ay na-encourage tayo sa kanilang story, and please continue, basahin niyo po yung mga comment section sa comments dahil marami pong hindi namin nabasa, but thank you po for keeping the comment section alive, and babalik po kami ulit next Tuesday dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Amen. Sir Gerard. Opo, magandang hapon pong muli. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay inyo pong maging panauhin dito po sa programa na ito. At para magbigay naman po ng encouraging words para sa mga nanonood, especially sa mga tatay. Kung nais po natin na magkaroon ng unity sa ating pong pamilya when it comes sa yung kagaya ng tanong sa akin kanina kung paano ko na i-encourage yung mga anak ko na ma-involve din sa ministry. Tatandaan lang natin yung kung paano ma-build yung unity natin. Kagaya nga nung napakinggan natin nung Sunday afternoon service natin dun sa topic ni Sir Maki sa unity in Christianity. Ipaliit lang natin yung portion na yon sa family natin. Magkakaroon tayo ng unity, especially kung mag-set tayo ng good example sa ating sa pamilya natin, especially sa ating mga anak. Kaya para ma-build yung unity
na sa pamilya natin. Let us be a good example sa mga Yeah, anak. amen. Yeah, amen. Ma'am Rhea. Ayun po, salamat po sa na-bless din po ako sa pag-guest po namin ngayon. At naway Yeah. na-bless din po yung mga nakanood, nakarinig. At ang ano ko lang na ay yung naging susi na naging Yan. maayos yung pagsasama namin is yung sumunod kami sa way ng Panginoon sa buhay namin. Amen. Amen. Thank you po. Amen, amen, amen. Alright, alam niyo po mga kapatid, talagang pinapahintulutan ng Panginoon na tayo ay nagtatapos lagi ng ating programa na tayo po ay siksik, liglig at umaapaw ng may pagpapala. Kaya para po sa mga nakanood, tandaan niyo po yung sinabi ko, hindi aksidente na kayo ay nanonood po ngayon. Yeah. Plano po ng Diyos at kapahintulutan ng Diyos na kayo po ay makasama namin ngayong tanghali para kayo po ay makasubaybay sa programang ng The Baptist Lunch. Kaya muli, maraming salamat po sa bawat isa po na nakasubaybay sa ating pong week starter episode ng programa nating The Baptist Lunch na may topic for the wives, and I believe na bawat isa po sa inyo ay lumago ayon sa biyaya ng Panginoon. Muli, maraming salamat po. Thank you for being with us. And let's continue for the safe trip ng ating mahal na pastor. Pabalik na po sila dito. In fact, after this, tatakbo kami doon para magsundo. Alright. So maraming salamat, Sir Gerard, Mama Rhea, Mama Rinelli, Ma'am Cynthia. Thank you. And again, on top of all of this, lagi po natin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Amen. Tuesday afternoon. See you next Tuesday.